Pinoproseso na ng PNP ang pagkansela sa gun license ni Senator Bato de la Rosa. Ayon sa NBI, mapanganib ang pagkakaroon ni Bato ng higit 100 armas. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kahapon pa dapat binawi ang lisensya ng mga baril ni Senator Bato de la Rosa ayon yan sa Department of Justice. Gun ownership and having a license to gun ownership is not a right but a privilege. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, pwedeng bawiin ng Estado ang lisensya kahit kailan. Hiniling na ng NBI sa PNP ang agarang pagkansela ng license de la Rosa. May 118 rehistradong armas si Senator Bato, kabilang dyan ang high-powered rifles, Uzi variants, shotguns at iba't ibang handguns. Gate ng NBI, may extraordinary risk daw ito sa mga aarestong opisyal sa oras na isilbi ang ICC warrant. Ginamit din nilang halimbawa ang pagbawi ng mga baril kay KOJC founder Pastor Apollo Quiboloy. Anila, kung nabawi ang 19 na baril ni Quiboloy, dapat lang na ma-revoke rin ang 118 ni Bato. Ayon sa PNP, pinoproseso na ang pagkansela at posibleng may desisyon na ngayong linggo. Nang tanungin si PNP Chief Nartates kung normal ba ang may higit 100 baril ang isang tao. Given the license, pwede naman kasi may mga level din, category. Kapag naaprubahan ang revocation, pwede nang kumpiskahin ng PNP ang mga armas. Kaugnay naman sa agam-agam sa pagpapatupad ng PNP sa arrest warrant kay De La Rosa, gayong dati siyang hepe ng kapulisan, ang sagot ni General Nartates. Well, just like ordinary criminal or we have procedures in implementing warrants. Samantala, pinatatawag ng DOJ ang abogado ni Bato na si Attorney Jimmy Bondoc. Giit ng DOJ, hindi pwedeng gamitin ang client-lawyer privilege para magtago ng pugante. The client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes. Sagot ni Bondoc, wala siyang alam kung nasaan si Bato. Hindi kasama si Senator Robin Padilla sa ipatatawag ng DOJ. Pag-aaralan daw nila ang mga naging pahayag ni Padilla sa media para malaman kung may pananagutan siya sa pagsibat ni Bato sa protective custody ng Senado. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. We'll study everything that based on these admissions. Hindi naman po lagi kailangan tatanungin pa. Dahil may mga bagay factual na eh. Matapos namang makuhan sa CCTV na pumislit palabas ng Senado, hindi na muling nakita sa publiko si De La Rosa. Kaya kinundena ng mga mayor ang pag-absent ni Bato sa Senado. Puna nila, umaabot na sa milyon ang natanggap na sahod ng senador sa halos 7 buwang pag-absent. Sa Korte Suprema naman, bigo rin si Bato na mapigil ang ICC warrant. Sa botong 9-5, ibinasura ng SC ang hiling niyang temporary restraining order. Ayon sa Korte, speculative at hindi verified ang marami sa mga claim ni De La Rosa. Sa huli, 9 na mahisrado ang bumotong ibasura ang TRO, 5 naman ang bumotong pabor sa TRO, habang nakalib ang isang mahisrado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.